Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, 12 ng Marso 2025. Magandang umaga ho sa mga napuyat at mga hindi pa natutulog. Sa ulo ng ating mga balita, dating Pangulong Duterte inaresto sa NAIA, inilipad naman sa The Hague, Netherlands. BP Inday Sara, sa pag-aresto sa dating Pangulo, isang insulto sa mga Pilipino, isang pangapi at pag-uusig. Welta naman ang mga House leaders, tagumpay ito para sa hustisya at pananagutan. Dating Executive Secretary Bingbong Beljaldea tiniyak sa Duterte family na nasa maayos na kalagayan ang dating Pangulo matapos itong arestuhin. Irit na suspendihin si Speaker Romualdez at iba pang mga lider ng Kamara, binasura naman ng Ombudsman. San Jose Occidental Mindoro nakaranas ng 46 degrees Celsius na dangerous heat index. Naranasang init, posibleng sumirit pa ng 50 degrees Celsius sa Abril. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin, FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. 26,000 na po ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Sa retali ng ating mga balita, nakaranas ng nakapapasong init ng panahon ng San Jose Occidental Mindoro. Umabot ito ng 46 degrees Celsius kahapon, kasing init ng pag-aresto sa dating Pangulong Digong Duterte. Ayon sa Pag-asa, ang San Jose Occidental Mindoro ang nakaranas ng pinakamataas na heat index, kasunod naman ng 44 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan. Init ha? Samantala, ang naramdamang init naman sa Catanduanes at Butuan City sa Agusan del Sur pumalo ng 43 degrees Celsius. Ang naranasang heat index ng 4 na lalawigan ay nasa danger level category. Sinabi ng Pag-asa na naitala naman ang 38 degrees Celsius na heat index sa Science Garden sa Quezon City, 39 degrees Celsius sa NAIA, Pasay City. Kasing init din ang tensyon ng maaresto ang dating Pangulo. Babala ng Pag-asa, asahan ang mas mataas pang heat index sa Dagupan City ngayong araw hanggang bukas. Hindi naman inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na umabot ng 48 degrees hanggang 50 degrees Celsius ang heat index pagsapit ng Abril. Ito po'y lalong-lalo na sa mga lugar na malapit po sa mga dagat. Umalis kagabi ang chartered plane na sinakyan ng dating Pangulong Digong Duterte matapos siyang maaresto dahil sa kasong crime against humanity. May kinalaman sa madugong drug war noong siya po ang namumuno sa ating bansa. Kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na patungo na ng The Hague, Netherlands ang naturang aeroplano. Lumipad mula Villamor Air Base patungo ng The Hague. Paglilinaw ng Pangulo, ang pag-aresto ng PNP kay dating Pangulong Digong ay bilang pag-comply ng gobyerno sa commitment ng Pilipinas sa international police. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Iginiit din ang Pangulong Bongbong Marcos na walang kinalaman ng politika, partikular na sa 2028 elections ang pag-aresto sa dating Pangulong Digong. Ayon kay Pangulong BBM, hindi nakipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court at kahit isang dokumento kaugnay ng investigasyon, walang ibinigay ang pamahalaan.
Bukod dito, sinabi ng Pangulo, sinundan lamang ng pamahalaan ng International Police ng pagsisilbi ng arrest warrant dahil may obligasyon tayo sa Interpol. Binigyan din ni Pangulong BBM walang personalan at walang politika sa nangyari, kundi ginawa lamang ng gobyerno ang kanilang trabaho. Idinagdag pa niya na nangyari ang krimen na inuugnay sa dating Pangulo sa panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? He's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. May hawak na pisikal na kopya ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ang pamahalaan. Sa press conference kagabi, sinabi ng Pangulong BBM, mismo ang Interpol ang nagbigay sa kanya ng kopya ng dokumento at handa silang bigyan ng kopya ang media upang ipakita ito sa publiko. Ayon sa Pangulo, alas 3 pa lamang na madaling araw, binigyan na siya ni Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya ng kopya ng warrant of arrest at kanila agad itong pinag-aralan. Sinabi ng Pangulo ang dokumentong itong basihan ang isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Digong. Hinuli ng PNP matapos lumabag ang aeroplano na kanyang sinakyan mula Hong Kong. Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it. And we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. And sige, let's proceed as we had discussed. Tiniyag naman ng dating Executive Secretary Salvador Bingbong Vizcaldea sa mga anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na magiging mabuti naman ang kalagayan ng kanilang ama. Ito'y matapos na silbihan nga ng warrant of arrest ang dating Pangulo sa kasong crime against humanity at dinala lula ng aeroplano patungong The Hague, Netherlands. Sa eksklusibong panayam ng DCRH, pinaalalahanan din ni Vizcaldea ang mga ito na mag-ingat at magiging okay din naman ang lahat. Hanilet, Kitty, Mira, take care. We'll be alright. Your dad will be alright. Pinusasan din naman si dating Executive Secretary Salvador Vizcaldea ni CIDD Chief Police Major General Nicolas Torre nang papasakay ito ng aeroplano kasama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa eksklusibong panayam pa rin ng DCRH, iginit ni Vizcaldea na hindi naman siya kriminal pero pinasasan siya at maging ang dating Pangulo ay pinagbubuhat umano ng otoridad. Yan man, dagdag ni Vizcaldea, wala siyang magagawa. Pero tiwalang makakabalik naman sila. Galing natin ng mga otoridad, wala tayong magagawa. Pinagbubuhat na siya, ako pinasasan, hindi naman ako kriminal, no? Pero sige lang, tanggapin namin yan. ES, pinusasan ho kayo? Oh. ES, pinusasan kayo? Yes, sir. Sinong nagposas po sa inyo? Si General Torre. Makikipagpulong si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga abogado kaugnay ng pagkakaresto ng kanyang ama kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni VP Sara, aalamin muna niya sa kanilang mga abogado kung anong kanilang hakbang sa mga susunod na araw. Nakausap na rin ni VP Inday ang kanyang ama bago ito ilipad patungong the Netherlands at susunod naman siya doon. Yes. Binigyan ko siya ng instructions galing sa abogado at sinabi niya sa akin na umuwi na lang daw muna ako. Pero sinabihan ko siya na kailangan ko din na i-meeting yung mga abogado niya doon kung saan man siya papunta. Iginit ni Vice President Sara Duterte, hindi impeachment o International Criminal Court ang totoong problema ng bansa. Ito ay itong binigyan din ng BP Inday matapos na maaresto ang kanyang ama dahil sa sinasabing crime against humanity.
Para sa Pangulong Pangulo, kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, corruption sa budget, kawalan ng development project at nangyari sa PhilHealth ang totoong problema ang kinakaharap ng ating bansa. Hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, yung impeachment. May tuturing namang isang moral victory para sa mga ina, asawa at anak na nawala ng mahal sa buhay sa madugong gera kontra illegal drugs. Ang pagkakaaresto kay Mayor Digong kaugnay ng kinakaharap nitong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Bataan Representative Geraldine Roman, chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, isa itong maigting na mensahe ngayong Women's Month, walang lugar ang impunity sa isang bansa na kumikilala sa rule of law. Ginit niya na walang nakahihigit sa sakit na mararamdaman ng isang ina na mawawala ng anak, lalo na sa gitna ng kampanya kung saan libong Pilipino din ang nasawayin ng walang due process. Punto pa ng kongresista, merong sistemang pangustisya upang maiwasan ang mga inosenteng individual ay madamay mula sa kawalan ng due process. Pinuriday ng mga lider ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagkakaresto sa dating Pangulong Digong Duterte kaugnay na kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Sinabi ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales at House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pinatibay lamang ng hakbang ng ICC na walang sino mang nakatataas sa batas kahit pa ang isang dating Pangulo. Binigyan din pa ng Ortega na walang sino man kahit isang mataas na opisyal ang maaaring umiwas sa hustisya dahil lamang sa kanilang posisyon. Ang pag-aresto naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court at inaasahang paglilitis sa kanya ng International Criminal Court sa The Hague ay isang mahalagang yugto ng paghahanap ng hustisya ng Pilipinas, lalong-lalo na ng mga pamilya ng mahigit 30,000 biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng kampanya laban sa illegal drugs ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers ng Quad Committee ng Kamara at Chairman ng Dangerous Drugs Panel, ang pangyayari ito ay mahalaga dahil pinapakita nitong muling mabubuo ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya at titiyakin ang mga lumalabag sa batas ay papanagutin at lilitisin ng korte. Ayon pa sa mambabatas mula sa Mindanao, ang madugong kampanya kontra illegal drugs na nakarang administrasyon kasama ang utos na pataasin ang bilang ng operasyon at mga napatay na naging dahilan para lumakas ang loob ng mga tagapagpatupad ng batas na talikuran ang kanilang sinumpang tungkulin ay nagdulot ng isang kultura ng takot, kawalan ng hustisya at paglabag sa karapatang pantao. Itinaas na ng pambansang pulisya ang heightened alert sa buong bansa kaugnay ng pagsisilbi ng International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Sa kopya ng memorandum na ipinakita sa DZRH, sinabisuhan ng Campo Crame ang lahat ng Regional Office at National Support Unit na magtaas ng alerto ng seguridad. Di para bantayan ang mga posibleng pangkilos gaya ng rally na may kaugnayan sa pag-aresto ng Interpol sa dating Pangulo. Ikinagulat naman ni Senator Remy Marcos ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa manoy crimes against humanity. Ayon kay Senator Remy, hindi siya makapaniwala na nangyayari sa inilarawan niyang kawawa ang dating Pangulo. Matanda na niya si Mayor Digong at nakikita niya sa nangyayari rito ang pangyayari naman sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa panayam ng media, halatang pinipigilan lamang ni Senator Amy na maging emosyonal pero paulit-ulit niyang sinabi na naaawa siya sa kaibigang dating Pangulo. Idinin pa ni Senator Amy walang pakinabang ang mga naghihirap na Pilipino sa bangayan ng mga politikong naging siglo na niya ang tagal sa ating bansa. Sinabi pa ni Senator Amy, hindi tayo natuto at gulo lamang ang dulot ng pangyayari. Hindi naman ikinagaganda ng buhay ng mga Pilipino at hindi naman ikinaasenso ng bansa. Ang nakakahiyang yugto sa politika ng bansa ang walang sawang gantihan, awayan ng mga nasa gobyerno. Nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte. Senator Bongo na ang pagpapalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court ay isang paglalabag sa soberenya ng Pilipinas. Sa kanyang inilabas na pahayag, muling ginit ni Senator Go na hindi dapat manghimasok ang ICC sa ating domestic affairs.
dahil bukod sa hindi tayo miyembro ng ICC, ang ating mga domestic court ay nanatiling fully operational at independent. Sa katunayan, sinabi ni Senator Go, may mga kasong naisampa na at may mga naisagawa ng ring investigasyon ng executive, gayon din ang Kongreso. Muli namang nanindigan ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na naaresto nga dahil sa umano'y crimes against humanity. Ang kay Attorney Bondoc, hindi lamang ang dating Pangulo ang kanilang pinaglalaban kundi ang kasarinlan ng Pilipinas dahil klarong walang jurisdiksyon ng bansa sa ilalim ng International Criminal Court. Kung ang karapatan o kung ang karagatan at mga isla nga niya ay pinaglalaban natin, patas din naman may paglaban ang sarili natin sa mga piskalya at hukuman. Ikiniit pa nga ng abogado na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas nang formal tayong kumala sa Rome Statute. Kaya walang karapatan ng banyagang korte na panghimasukan ang ating sistema ng hustisya. Umasa naman ang mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na matutuloy din ang paglilitis sa dating Pangulong Digong sa kasong crime against humanity na nakasampa na sa International Criminal Court. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte, labis ang kanilang kasiyahan matapos ang pagbalita na naaresto na ang dating Pangulo. Taong 2018, nang magsampa ng reklamo sa ICC laban kay Mayor Digong ang mga kaanak ng biktima ng war on drugs kasama ang religious group na Rise Up for Life and for Human Rights. Ipagdasal niyo siya. Ito naman ang panawagan ni dating Executive Secretary Salvador Medjaldea sa Sambayanang Pilipino matapos ngang maaresto ang dating Pangulong Digong. Sa eksklusibong panayam-panay ng DZRH, sinimok ni Medjaldea ang taong bayan ay pagdasal ang kaligtasan ng dating Pangulo kasabay ng paninindigang invalid ang warrant of arrest laban dito at wala rin itong kasalanan. Ipagdasal niyo si President Duterte sa safe trip. Ayaw natin to pero pinerso tayo on the basis of an invalid search warrant of arrest. So alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Oy mga mamis! Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride, ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry pa naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tessa Chocolate, Mud and Sabon on Cotton, gawa ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Hay, ang init ng politika at mga balita, ano ha? Showbiz nga muna tayo. Bina Morales, umaasa pa rin na makatatagpo ng true love. Lupit ng segue, ano ha? Mula sa mainit na hulihan, eto naman, paghahanap ng true love ang i-report ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Dalaga na si Siana, ang anak ni Bina Morales kay Cedric Lee. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nararanasan ng naturang actress na siya ay maikasal sa lalaking kanyang minamahal. Kamakailan nga ay nakipag-break na ang naturang actress sa kanyang boyfriend na foreigner dahil sa totoo lang ay napakahirap din naman ng relasyong long distance affair o LDR. Well, sabi ni Bina, kahit daw malaki na si Siana, na naroon pa rin ang kanyang pangarap na isang araw ay maikakasal din siya sa loob ng simbahan. Siyempre, saan pa ba? Pero sa totoo lang, sinabi nitong si Bina na hindi siya na magmamadali na makakita ng lalaking mamahalin at magmamahal sa kanya. Basta't ang importante umano sa kanya, hindi siya tumitingin sa panlabas o financial status ng lalaking kanyang mamahalin. Basta't mamahalin daw siya, tatanggapin siya ng buo at ang anak niya magiging problema sa lalaking iibigin niya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH Sports 7, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley Alinio. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos. 7 lang. Dating Pangulong Digong at Senator Bato de la Rosa naghabol pa sa Korte Suprema para makahingi ng temporary restraining order. Detalye na balita mula kay Raymond at Paz, RH28. Raymond. Hanggat sa huling oras ng opisina kahapon ay naghabol ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema para lang matigil ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alas 4:30 na nang dumating ang kanilang mga abogado sa Korte Suprema
para ihain ang petisyon. Maliban sa paghingi ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema, ay hiniling din ni Duterte at De La Rosa na ideklarang unconstitutional ang ipinakikitang kooperasyon ng administrasyon sa International Criminal Court o ICC. Umabuso umano sa katungkulan ng mga opisyal ng gobyerno na pumayag na mag-imbestiga sa bansa ang mga taga-ICC at ipatupad ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Ito ay dahil sa katwiran na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Responsibilidad din umano ng gobyerno na protektahan ang lahat ng kanyang mga citizens mula sa pangimasok ng sinumang dayuhan. Umugong kagabi ang mga impormasyon na may Temporary Restraining Order o TRO umunong nakuha ang kampo ni Duterte at De La Rosa, ngunit walang opisyal na pahayag mula sa Korte Suprema. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala sa Davao, mga supporter ng dating Pangulong Digong naging emosyonal sa ginanap na prayer rally sa Rizal Park sa Davao City. Detalye ng balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Suter. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Naging emosyonal ang mga Dabawenyo na supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginanap na candlelighting at prayer rally sa Rizal Park, San Pedro Square, Davao City. Nagtipon-tipon ang mga Dabawenyong supporters para ipakita ang kanilang suporta at pagmamahal kay FRRD. Karamihan sa mga nagpunta sa nasabing pagtitipon ang mga Davao City Councilors, mga barangay chairman, mga barangay functionaries at mga Dabawenyos. Bago nagsimula ang nasabing prayer rally, may isinagawang programa kung saan maraming barangay chairman ang nagtalumpati sa stage ng Rizal Park at naglabas ng kanilang sama ng loob sa nangyaring pag-aresto kay FRRD. Ang nasabing prayer rally ay inumpisahan ni Reverend Father Wong Gonzaga kung saan nag-alay siya ng dasal kasama ang mga supporters ni FRRD na may hawak na nakasinding kandila. Samantala sa assessment naman ng San Pedro Police Station, sa dumalo sa nasabing prayer rally ay nasa tinatayang 1,100 na individual na mga supporters. Mapayapa naman ang ginanap na prayer rally batay sa assessment ng San Pedro Police Station. Ito si Jun Suterra para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun. Magandang umaga sa mga taga Montreal, Canada. Sa kabila naman ng short notice ay pinatawag ng prayer rally sa Cotabato City. Dumagsa pa rin ang mga supporters ng dating Pangulong Digong. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Jun? Masalam, Kuyang Angel. Dumagsa ang Tri-People sa Cotabato City Plaza pasado alas 8 kagabi mula sa iba't ibang barangays ng lungsod kaugnay sa pinatawag na prayer rally in support sa naging sitwasyon ng dating Pangulong Rodi Duterte sa kamay ng CIDG National. Ayon sa Cotabato City Police Office, sa kabila umano ng short notice na kumalat sa Facebook, lumagsa ang Cotabateño sa City Plaza na pawang nakasuot ng puting damit at may mga dalang placard na may mensahe ng taos-pusong pagsuporta sa itinuturing nilang ama ng BUL, ang dating Pangulong Duterte. Ayon sa CCPO, nagkandabuhol-buhol man ang traffic, mapayapa sa kabuuan ng biglaang prayer rally sa Cotabato City Plaza na ipinatawag na isang Rad Sampatuan Gyani. Matapos marinig ang mensahe ng mga speakers, nag-alay ng panalangin ng lahat para sa kaligtasan ng pamilya Duterte, partikular sina Vice President Inday Sara at ang dating Pangulo ng Pilipinas Rodi Duterte, ang unang naging Pangulo na nagmula sa Mindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. May buntag sa mating paminaw natin niya sa Sugbo. Maganda umaga sa mga suki natin sa Davao at yan din sa mga taga Kidapawan City. Inimok naman ni Bataan Representative Geraldine Roman ang Administrasyong Marcos ibalik ang Pilipinas sa ilalim ng International Criminal Court. Ginawa ni Roman ang apela matapos arestuhin ang dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng ICC kung saan nahaharap sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo. Iginit Roman, ang muling pag-anib ng Pilipinas sa ICC ay lunsunod sa harangarin ng Pangulong Bongbong Marcos na itaguyod ang rule of law dahil wala naman siyang itinatago. Noong Marso 17 ng 2018,
Halos kasabay ng ginagawang investigasyon ng ICC sa brutal na gera kontra illegal drugs. Formal na inabisuhan ng nooy Pangulong Digong ang United Nations Secretary General ang pagkalasda ng Pilipinas sa ICC. Gayunpaman sa ilalim ng nilagdaang treaty ng Pilipinas, nananatili ito sa restriksyon ng ICC sa loob ng 1 taon mula sa pagkalas nito. Samantala, 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinasinaya naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kauna-unahang pinondohang Social Civic Center sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Hoy, ingat kayo dyan sa Occidental, Mindoro ha, lalong-lalo na sa San Jose. Ang dalawang palapag na gusali ay pinondohan ng 50 million pesos mula sa PAGCOR at pakikinabangan ito ng mga residente ng 15 barangay ng Mamburao at kalapit na munisipalidad. Pinangunahan ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadjano at PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Ramon Stephen Villaflor ang pagpapasinaya ng bagong gusali na magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Pero ayon kay Governor Gadjano, mas maganda hong mapakinabangan ng husto kahit na mga kalapit na bayan ang naturang multipurpose center o socio-civic center dahil ito'y pwedeng magamit din sa mga programang pang-edukasyon at iba pa. Ngayon, parerentahan daw nila yan para kumita ng dagdag na revenue stream at magamit para sa maintenance ng gusali. Ayon naman kay Villaflor, ang nasabing proyekto sa Mamburao ay bahagi ng commitment ng PAGCOR para sa community development at nation building. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga misi, sa may araw man si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit po kayo ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower, naliligo gamit ang Shield Bath Soap, nakaupo sa plastic na upuan na ginamit natin sa ating mahiwagang tunog. Ito na po ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! 26,000 to ha. Hulaan nyo na. Basta yung pangalawang item dyan, pahaba. Pwedeng gawa sa kahoy, pwedeng gawa sa plastic, pwedeng gawin sa metal. Ayan ha. Actually, nahulaan na ho. Ano? Kaya lang magkakahiwalay pa rin. At yung prinsipyo ng physics, nakahiwalay din. Kaya hindi ho natin maibigay ang premyo doon ho sa mga nakapagbibigay ho ng iba't ibang sagot. Magkakahiwalay. Ayan ha. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Basta ang importante dito ngayon, kung sino yung unang makapagbibigay ng tamang sagot, siya po ang mananalo sa ating mahiwagang tunog. 26,000 na, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Ibinasura naman ng Office of the Ombudsman ang mosyong na humihiling na masuspindi si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara kaugnay ng umano'y irregularidad sa pagpasa ng 2025 General Appropriations Act. Sa 10 pahinang resolusyon na nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martires noong March 7, iginiit nila na walang merito ang mosyon at binigyan diin ang Kongreso ay may eksklusibong kapangyarihang disiplinahin ang kanilang mga miyembro. Ayon sa Ombudsman, hindi sakop ng kanyang tanggapan ang mga mambabatas pagdating sa pagsuspindi. Inihain ang mosyon noong February 19 na Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Attorney Ferdinand Topacio, Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, retired Brigadier General Virgilio Garcia na humiling ng preventive suspension laban kay Romualdez at iba pang respondent. Kabilang sa mga inakusahan ang senatorial o kabilang sa mga inakusahan o sa pag-akusa ay ayon po kay senatorial candidate Jimmy Bondoc ay ang pagpaparatang ng peking dokumentong pambatas at paglamag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
dahil umano sa 241 billion pesos na halaga ng insertion sa 2025 national budget. Pero paliwanag po ng Ombudsman, dapat mo nang hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa nakabimbing petisyon na kumikustyon sa constitutionality ng 2025 National o ng General Appropriations Act bago magsagawa ng anumang investigasyon sa kasong kriminal. Pinatigil muna ni Ombudsman Samuel Martinez ang investigasyon nga ng kasong falsification of legislative documents at graft and corruption laban kina Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng DCRH kay Justice Sam Martinez, iginit niya na dapat munang ang marisolba ang inihaing petisyon sa Korte Suprema. Ito'y dahil may kaugnayan ng nasabing kaso sa Korte Suprema na inihain din sa Ombudsman. Related dito sa final na criminal case nila former Speaker Alvarez for falsification of legislative documents. Hinold ko muna itong inabeyas ang investigasyon kasi hindi kami pwede magpatuloy hanggat hindi natatapos ng Korte Suprema yung resolution doon naman sa pagtatalis ng constitutionality ng General Appropriations Act. Kasi ito yung tinatawag namin sa batas sa mga abogado, yung prejudicial question. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, baka may mga importanteng lakad kayo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbinihan. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Gunrunner huli sa bypass operation ng PNP Rosales, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos siya kabasani siya kamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabosan Kuyang Angel. Timbog ang umanigan runner na kinilalang si Nicky Javier Rabara, 27 anyos, acting branch manager ng Masaganang Microfinance at residente ng Barangay Libsong, Santa Maria, Pangasinan matapos itong magbenta ng baril sa pulis na nagpanggap na buyer. Sa ulat ni Chief of Police Major Noel Kabakungan, nagkasa ng operasyon ng kanyang mga tauhan alas 6 ng gabi sa Barangay Carmay East kung saan nagkunyari ang isang pulis na bibili ng baril sa suspect. Matapos ang kanilang transaksyon sa telepono ay nagpasya na silang magkita sa nasabing lugar at nang magkaabutan na ng baril at marked money agad nang inaresto ang suspect. Isang caliber 9mm na baril na may 3 bal ang nasamsam sa suspect at ang marked money ginamit sa operasyon. Nasa likod nga ng Rias na bakal suspect at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Comelec gun ban. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Mrs. Pinagsasaksak ng live-in partner sa Northern Samar, critical. Malamang selos na naman to. Nagkaroon daw na may init na pagtatalo eh. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may butik ni mo Jane. Naantamo naman ang malalang sugat sa katawan ng isang misis ng pagsasaksakin ng kanyang kinakasama o live-in partner. Ayon sa report ng PNP, nangyarang krimen sa bayan ng Biri, Northern Samar. Sa report ng mga pulis, ang dalawa ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo o alitan at sa gitna ng kanilang away ay biglang pinagsasaksak nitong suspect ang kanyang kinakasama. Agad naman na nagsagawa ng operasyon ng kapulisan ng Biri Municipal Police Station at matagumpay naman na nahuli ang nasabing suspect. Ang biktima ayon sa report ng PNP ay 43 taong gulang at nagtamo ito ng multiple stab sa kanyang katawan. Kasalukuyan itong ginagamot ng mga doktor, samantala nakakulong ng akusado na ngayon ay nakatakdang humarap sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jane. Maupay nga sa mga kababayan natin dyan sa Leyte. Ay, magandang umaga sa mga taga Digos City. May nga sa mga katurantanan sa Negros. At para ho naman sa mga taga Quezon, muli maraming salamat sa inyong pagpupunyagi, lalong-lalo na sa sektor ng pagsasaka.
Ayun po ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, hindi na lamang sila umaasa na lamang sa Copra at saka sa iba pang mga ani. Meron na silang ipinagmamalaking brand ng tsokolate. Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph yung mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ngayon, para ho sa inyong mga orders, lalong-lalo na sa mga pauwi ng Pilipinas, mag-text lamang o tumawag sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng Department of Science and Technology at ng DTI. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Asahang tataas sa Abril. Asahang tataas sa Abril ang bill ng inyong kuryente, lalong-lalo ng mga customer ng Manila Electric Company o Meralco. Ito ay matapos na ipatupad ng power distributor ang pagtaas ng singil ng household rate. Sa abiso ng Meralco, tataas ng 26 centavo per kilowatt hour ang singil sa kuryente. Ang pagtaas na ito ay maaaring mangulugan ng 52 pesos na dagdag sa buwan ng bayarin ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ang malungkot ho ditong katotohanan, mas malaking binabayaran ho ng ordinaryong household kaysa sa mga industrial at mga commercial user. Ay, sus me naman o. Ala, sige. 2 patay, 13 sugatan sa nangyaring aksidente naman ng sasakyan sa Lyukuan, Baay, Abra. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagnabigat Romy. Nasawi ang 2 samantalang nakaratay sa paggamutan. Ang 13 iba pa sa nangyaring sakuna ng sasakyan sa barangay Bulbulala, Likuan, Baay sa lalawigan ng Abra kahapon. Patay sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office galing sa kabisera ng Bangged at patungo sa Likuan, Baay ang isang pampaserong jeep na may 15 pasero na madisgrasya sa bulubunduking bahagi ng barangay Bulbulala. Isang pasero ang agad na binawi ng buhay sa mismong pinangyarihan ng aksidente. Hindi naman umabot ng buhay ang isa sa St. Teresa Wellness Center sa Dolores, Abra. 13 iba pa ang nasugatan. 2 sa kanila ay nagpapagaling sa St. Teresa Wellness Center at ang 11 ay isinugod at ngayon nagpapagaling sa Abra Provincial Hospital. Ang driver ng jeep ay nasa custody ng Likuan, Baay Municipal Police Station para sa karagdagang investigasyon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy Jose Aguina. Bilang patuloy na tagapagtaguyod naman ng karapatan at kapakanan ng mga Pilipina, bibisita ngayon si Senator Amy sa lalawigan ng Quezon upang pangunahan ang pagdiriwang ng buwan ng kababaihan sa bayan ng Kumaka. Si Senator Amy ang magiging panauhing pandagal at tagapagsalita sa pagdiriwang kung saan tatalakayin niya ang kahalagahan ng kababaihan sa paghubog ng isang makatao at makatarungang lipunan. Kilala si Senator Amy sa kanyang matibay na paninindigan para sa mga kababaihan, lalo na sa mga nasa kanayunan, mga solo parent at mga kababaihang manggagawa. Sa kanyang may sinusulong na batas at mga programa, patuloy na ipinaglalaban ito ang pinalakas na suporta sa women entrepreneurs at mga micro-businesses. Yan din ang mas maigpit na proteksyon laban sa karahasan, laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Magkakaroon ng pantay na oportunidad sa trabaho at edukasyon kahit na sila'y nasa probinsya o nasa lungsod. Ang pagbisita ni Senator Amy sa lalawigan ng Quezon ay patunay ng kanyang malasakit at matagal ng advokasya na bigyang boses at pagkilala ang bawat Pilipina patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya, komunidad at kinabukasan. Lalaki, patay naman matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki pinagsasaksak patay sa siyudad ng Tacloban. Kinilala ng Tacloban PNP ang biktima si alias Kino, 49 anyos, foreman, residente ng Barangay Ramacat, Balogan City. Nakilalang suspect si alias Dado, 40 anyos, construction worker, residente ng Barangay Canlinga, Daga, Milite. Nangyaring insidente alas 10:30 ng gabi
sa Barangay 97 Cabalawan, Tacloban City. Sa investigasyon ng PNP ang biktima at suspect nag-inuman. Sa kasagsagan ng inuman, nagkaroon ng minute na magtatalo ang dalawa. Kaya kumuha ng patalim ang suspect at pinagsasaksak ang biktima. Tinamaan sa iba't ibang bagay ng katawan dahil ng agarang pagkamatay. Agad naman naresto ang suspect ng kapulisan at nakumpiska ang patalim na ginamit sa krimen. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, teka muna ha. Oras na para tayo mag-ultamayo, pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog. Aba, doon tayo uminom ng 2 kapsula. Ano? Para mas mapakinabangan natin ang gusto benepisyo ng ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrin plasma. Kaya po potent po ito, napakabisa po nito na i-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na kung tawagin nga po ay commander ng ating immune system. Yun po yung mga nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan. Kaya tabang tayo natutulog, pinalalakas natin muli ang ating immunity laban sa iba't ibang mga karamdaman. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang pahinga mo, may panlaban ka sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultamayo. Para po sa mga karagdagang impormasyon, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 44 makalipas ang alas 4, pinaalalahanan naman ng Comadrona Party List ang publiko mag-ingat. Ugaliin na maayos na food handling dahil mabilis ang pangkapanis ng pagkain ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay ang Comadrona Party List nominee Attorney Fiona Aitona, mataas ang tsansang madali sila ng foodborne illnesses kung kakain ng panis o mga kontaminadong pagkain. Hoy, lalong-lalo ng mga bata na kuminsan hindi ma-discern kung ano yung panis at hindi. Kapag ganyan mainit ang panahon, mas mabilis na mapanis ang pagkain, lalo na kung ito ay hindi na imbak sa tamang temperatura at maaari ito magdulot ng food poisoning at iba pang sakit. At ang mas delikado po yung pong madali nito, yung mga bata at saka yung mga matatanda na mahina na nga po ang immune system. Nananawagan din si Attorney Aitona ng Comadrona Party List sa mga vendor, yung nasa mga karinderya, palengke, hanggang sa mga kalye, yung mga kumakain sa pinausukan, pinausukan ng tambutso. Siguraduhin po ninyo na maayos naman ang food storage upang matiyak na maayos din ang kondisyon kapag binibili naman ng mga consumer. Iminungkahi ni Attorney Aitona ang mas maigting na pag-monitor sa mga palengke at mga food vendors upang matiyak na walang mabibiktima ng improper handling ng pagkain. Magkaroon ng tamang hygiene at pagsasagawa ng regular seminar tungkol sa food safety ng mga lokal na pamahalaan para sa pagtitinda. Kailangan din na niyang bigyan ng impormasyon ng mga pamilya tungkol sa tamang paraan ng pag-iimbak ng pagkain at palatandaan ng pagkapanis. Basta amuyin ho ninyo. Pagka hindi na magandang amoy, discard na ho ninyo. Huwag niyong panginayangan. Mahal ho ang magpagamot. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga sa Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. Kina Tito Manny, Tita Cora, The Debonair, Junior Bao, at saka si Tita Lloyds. At saka syempre si Ma'am Linda at saka si Sir Art. Gandahan ho ninyo ang inyong roadshow at baka mamaya imbitahin ho kayo sa Dahig, sa the Netherlands para mag-perform doon. Vice ganda umalma sa nagkalat na fake na expose tungkol kay dating Pangulong Digong Duterte. Itali na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Pati sa showbiz ay hati na rin ang sentimiento tungkol sa pagkaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa dahig para harapin ang paglilitis ng ICC. Pero hindi rin maiwasang gamitin ng ilang content creators ang ilang sikat na artista para marami ang mag-view sa kanilang content. Kagaya ng ginawa nila nang itong isa sa ito ay gumawa nito kay Vice Ganda, kaagad na kumalat ang isang post na sinasabing nanggaling daw ito sa kay Vice Ganda. Ito kasi si Vice ay sumuporta kay President Digong nang tumakbo ito noong 2016 elections. Kaya may nagpost sa X na sinabing malaki talaga ang nabago sa drug war na sinimula ng dating Pangulong Duterte. Ang sabi pa sa post na iyon, nasabi galing ito kay Vice Ganda, ang sabi karamihan daw sa mga kriminal ay sumuko dahil sa takot nila kay Pangulong Duterte. Bahagi pa sa post ay confident kayong lumabas sa gabi dahil alam niyong yung mga kriminal at masasamang loob ay nabawasan na, end of quote. Pero nilinaw ito ng ilang mga taong malapit kay Vice Ganda na hindi ito galing sa kanya. Fake news daw ito at ginamit lang siya para mapansin ang naturang post. Nilinaw din mismo ito ni Vice Ganda sa kanyang X account na hindi ito galing nga sa kanya. Ang sabi niya sa kanyang X post ay, "I never stated this, please report," end of quote. Kaya ang dami namang nagresponde dahil naggamit na naman ang unkabogable star. Gordy Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Gorgie. Umbisa pa lamang ay kontrapelo na umano si Vice President Sara Duterte sa mga polisiya ng Pangulong Bongbong Marcos. At nananatili ito sa kabila ng mga hakbang na ginawa naman ng administrasyon para isama siya sa pamamahala. Ito ang sinabi ni Bataan Representative Geraldine Roman, tagapangulo ng House Committee on Women and Gender Equality, bilang tugon sa sinabi ni BP Inday na budol yung unit team, ang kanilang tandem ni Pangulong BBM noong 2022 elections. Sinabi ni Roman na pilit niyang inuunawa kung saan ang gagaling ang pahayag ni BP Sara na siya ay na-scam ng administrasyon. Posible umanong may set of expectation ito ng manalo ang unit team na hindi na-meet. Ipinaalala naman ng kongresista na kung paano hiniling ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang halos bulag na karapatan mula sa mga opisyal na gobyerno nung ito naman ang namumuno sa bansa. Sa kabila ng inaasahang pagkakaisa sa loob ng administrasyon, ang tindigan niya ng Vice Presidente laban kay Pangulong BBM ay kapansin-pansin sa simula pa lamang ayon kay Congresswoman Roman. Paglakas ng mga kandidato sa ilalim ng partido PDP Laban ang isa sa mga tinuturong dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit inaresto ang kanyang ama na si dating Pangulong Digong Duterte. Ito ang patuloy na dahilan ni BP Inday o itinukoy na dahilan ni BP Inday sa panayam ng DCRH at nararadyo natin sa kabila ng patuloy na pagigiit ng dating Pangulo na wala siyang kasalanan. Ayon kay BP Inday, mukha kasing mananalo na ang mga kandidato ng partido kaya kailangan tanggalin ang pinakamataas na campaign manager nito. Sa tingin mo naman, lumalakas kasi yung PDP, no? Yung mga kandidato ng PDP Laban, mukhang mananalo, baka hindi kayanin ng ano mangyari? Dayaan. So kailangan nila tanggalin yung pinakamalakas na campaigner or campaign manager ng PDP candidate. Matatanda ang nagtungo sina dating Pangulong Digong at BP Inday sa Hong Kong kasama ilang kandidato ng PDP Laban para sa campaign rally ng partido at pasasalamat sa mga OFW. Magandang umaga sa mga seafarers natin, ha? Sa mga seaman. Naniniwala naman si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Penelo na labag sa batas ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Penelo, hindi kasi pinayagan ng Philippine National Police ang isa sa mga abogado ni Mayor Digong na makita ito sa airport at questionin ang legal na basehan ng pag-aresto sa kanyang kliyente. Pinagkaitan din umano ang dating Pangulo ng kanyang legal representation ng gawin ang pag-aresto nang walang ipinapakitang hard copy ng warrant of arrest. Galing din umano sa International Criminal Court ang warrant. Wala namang jurisdiction ito sa Pilipinas. Bunso nito, pagtitiyak ni Panelo mananagot ang mga umaresto at ang mga opisyal na nasa likod ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating presidente.
Panahon na para harapin ng dating Pangulong Digong Duterte ang mga kaso sa International Criminal Court. Ito naman ang sinabi ni dating Senator Leila de Lima matapos na harapin sa korte ang kasong isinampa laban sa kanya ng Duterte administration. At kahapon naman na-arresto ang dating Pangulo kaugnay ng war on drugs. Sinabi ni dating Senator de Lima na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay patunay na walang mas nakatataas sa batas. Masyado na rin na niyang long overdue ito tungo sa pagkamit ng hustisya, lalo na at matagal nang hinihintay ng mga biktima ng extrajudicial killings ang naturang eksena. 54 na makalipas ang alas 4 ng umaga, motorsiklo bumangga sa trailer truck. 27 anyos na rider sugatan sa Pilar, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isang 27 anyos na driver ng Euro 150 single motor ang sugatan matapos bumangga ito sa isang Isuzu trailer truck sa harap ng Petron Roman Highway, Barangay Alauli, Pilar, Bataan, bandang alas 9:30 kagabi. Batay sa paunang investigasyon ng Pilar PNP, ang trailer truck ay kagagaling lamang sa pagpapakarga ng gasolina at patungo sa Balanga City nang biglang mabangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng kasabay na single motor. Dahil sa insidente, nagtamo ng physical na pinsala ang driver ng motorsiklo. Agad siyang binigyan ng paunang lunas ng Pilar Rescue Medic bago isinugod ito sa Bataan General Hospital para sa karagdagang gamutan. Parehong nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang dalawang sasakyan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang follow-up investigation at dokumentasyon hinggil sa naganap na insidente. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maganda umaga, Pilipinas! Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. And speaking of Central Luzon, baka kayo po naghahanap na magandang investment opportunity. Abay, nandyan po yung pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, about 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa Westchester Realty Corporation. Ang tinutukoy po natin mga proyekto nila sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Ang numero inyong tatawagan 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at iba pang mga amenities at pati munisipyo. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Muli, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Nagtalaga ng 2 hotline numbers ang Department of Transportation para sa mga reklamo kaugnay ng tanim bala modus at iba pang mga pang-abuso sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito'y kasunod nga na nag-viral na video sa social media kung saan isang senior citizen nagreklamo ito sa pagbabalik ng tanim bala scheme matapos siyang harangin sa pagsakay ng eroplano patungong Vietnam sana dahil umano sa nakitang bala sa kanyang bag. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, maaaring gamitin ng publiko ang mga designated hotline numbers. Ito pero utang na loob. Huwag nyo naman hahaluan ng mga katarantaduhan. Baka mamaya mga prank calls na naman ho ang pumasok Di ba? Madideprive ho yung talagang nangangailangan ng lehitimong tulong. Ito po yung numero 0960-461-6877. Ulitin natin0960-461-6877. O dili kaya sa 0920-946-3687. 0920-946-3687. I-report ho ninyo dyan, reklamo ninyo yung mga pang-abuso ng mga tauhan sa paniparan. Ginit ni Secretary Dizon, sino mang empleyado ng pamahalaan na sangkot sa lahat ng uri ng pang-abuso ay hindi dapat magkaroon ng puwang sa anumang posisyon sa gobyerno. So ulitin ho natin para ho doon sa mga biyahero, sa mga bibiyahe, regardless kung international airport ba yan o domestic, basta't may nakita ho kayong mga pang-abuso ng mga nasa airport, agad ho ninyong iparating sa mga numerong ito.
0960, isulat nyo na para pagka bibiyahe kayo, hindi na niya kinakailangan pang maghanap-hanap. Ano? 0960-461-6877 o dili kaya sa 0920-946-3687. Ayan, ha? Lalong-lalo na ho yung mga palis ng mga Pilipino, ha? Na madalas ho, nagiging biktima ng mga mapagsamantala, ano, ha? Paalis. Ayun, mga paalis. Oo. Ha? At saka yung mga pabalik na kuminsan din na nagiging, although ngayon medyo wala na mga ganong kamukha nun dati na may mga bumabati pagkatapos naghahanap ng kung ano-ano, ha? Ayan. Para naman mabot tayo dun sa international standard. Alam ba ninyong napakalapit lamang sa Pilipinas ng isa ho sa kinilala na top tourist destination sa buong mundo noong 2024? Thailand. Ang Thailand po, pakita nga natin RHTV. Ang Thailand po ay tinanghal bilang top tourist destination noong 2024. Lalo na yung Bangkok. Mantakin ho ninyo. Lapit-lapit ho niyan. Ang Thailand po, tinawag ho yung Thailand noong 1939. Ang ibig sabihin daw po, Land of the Free. Hindi po libreng pumunta doon. Kaya nakakita daw kayo na maganda doon at binigyan kayo ng libreng happy ending, malamang hindi ho girl yon, ex-man yon. Talaga, Thailand was never colonized. Before 1939, ito po tinawag na, ang tawag pala dito ay Siam. Siam. Na-promote siya Thailand na hindi naging 10. Ang gandang umaga po sa inyo. Pinasasaya lang namin kayo dahil talagang antindi ng init sa Pilipinas at mainit din ang politika. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, Malu, asan yung storya natin tungkol doon sa isang namatay na tantoko? Meron viral din yan sa social media. Oras sa buong kapuluan, 5:00 na ng umaga. This time check is brought to you by DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Birthday din pala kahapon ni General Nick Torre. Ito habang siya naatasang arestuhan si dating Pangulong Digong. Nagdiriwang pala siya ng kanyang birthday. Nabudol umano sina dating Executive Secretary Salvador Mejaldea at dating Pangulong Digong sa pag-aakalang pwede silang magsama ng abogado sa eroplano. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, ikinuwento ni Atty. Mejaldea na sinabihan sila na maaaring magsama ng abogado, ngunit taliwas ito sa nangyari. Dahil dito tanging dalawa lamang silang magkasama sa eroplano ng dating Pangulong Duterte na ngayon patungo na sa The Hague, Netherlands. Kasi kanina, nabudol din kasi sinabing may kasamang mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Pakisigaw na lang dyan. Hay, ang init pa rin ang politika madaling araw na. Pero mainit din ho ang panahon, lalong-lalo na sa San Jose Occidental, Mindoro. Alamin natin iba pang detalye ng lagi ng panahon mula kay Kaobet Madrina ng Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Patuloy po na magiging mainit yung panahon sa araw na ito, lalo na't mapahina na po itong hanging amihan. Bagamat inaasahan natin next week, posibleng may manghuling bugso pa itong northeast monsoon. Pero ngayong araw, ang pag-iral ng easterlies ay magdadala ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan sa may eastern Samar, sa may silangang bahagi ng Visayas. Samantala, dito sa Metro Manila, at sa nalabing bahagi ng ating bansa, patuloy na makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon nga, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Samantala po yung agwat ng temperatura ng ating heat index
or yung mararamdamang init natin ngayong araw dito sa Metro Manila ay 38 to 40. So asahan po tayo medyo mainit ngayong araw dito sa Metro Manila. Pinakamataas na maaring maranasan na heat index ay sa may area po ng Dagupan City sa Pangasinan ngayong araw. May git 40 degrees Celsius. Oo, nako, yung mga magtutungo ng 100 Islands diyan sa Lingayen, ingat kayo. Yes, tama po kayo. Wala po tayong nakataas sa gale warning naman, kaya di ka sa pamalaot yung mga sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybay na ating bansa. At dito daw sa Metro Manila, sa Pasay, anong temperatura natin? Nasa almost 40 po, no? Init din, ha? Anong oras yan usually, Kaobet? Opo, naitatala po natin yung pinaka-mainit po na panahon or yung oras po. Halimbawa po kahapon, around normally po mga lunchtime yan, mga 12 to before the sun set po. No? Minsan po maabot po ng alas 2, alas 3. Yan. Hanggang alas 3. So alas 4 pwede na mag-swimming? Mainit pa rin po. Mainit pa rin. Hindi lang sa mag-sunblock lang, ha? Yes. So ang iwasan natin, bago mag alas 12 hanggang towards 4 o'clock. Yes, tama po. Ayan, at kung maaari ay magsuot lamang po ng mga light na colored materials ng damit, nakakatulong po yan para medyo mas maging komportable yung pakiramdam natin, medyo mas mababang temperatura po. Ayan, lalo pa tataas na naman ang singil ng kuryente. Siyempre, tataas ang konsumo natin ng kuryente, di ba? Kaya dapat siguro mag-invest na rin sa solar panel. Kaya medyo may kamahalan pa rin, Kaobet, okay. Sige. Pero wala tayong inaasahang bagyo this month, ha? Pwede po hanggang isa, no? Pero hanggang sa pagkatapos ng linggong ito, wala naman po. Isa po yung March sa mga buwan na pinaka-county yung bagyo natin. Oo nga, ang linis ng Kalawakan, doon sa satellite feed na nakikita natin. Yes po, Sir Angel. Kaobet, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa at sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito, magbaon din po ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, yung mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Isinusulong naman ng LPGMA Party List ang panukalang batas na muling magbabalik sa kapangyarihan ng gobyerno na makontrol ang presyo ng gasolina at diesel. Ayon kay dating LPGMA Party List Representative Arnel T, layunin nito na maprotektahan ang mga mamimili laban sa labis at biglang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bukod pa sa isinusulong na pag-aalis sa excise tax ng LPG, hagad din ng LPGMA Party List na tanggalin ang excise tax sa gasolina at diesel. Sa pagtaya po ni T, kapag inalis pala ang excise tax sa gasolina at diesel, posibleng makapagbigay ito ng mahigit 9,000 pesos na buwan ang kabawasan sa gastusin ng mga tsuper. Sinabi pa ni dating Congressman Arnel T, ang ligtas, mura at maayos na LPG industry ang pangunahing layunin ng LPGMA Party List na nasa numero na ito 136 at makikita sa likurang bahagi ng balota sa darating na halalan. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, nailigtas naman ng mga pulis ang isang 13 anyos na dalagita matapos na tangkeing gahasain ng isang Chinese national sa loob ng condominium unit nito sa Barangay Hulo, Mandaluyong City. Kinilala ng Eastern Police District ang suspect na si Li Liam, 57-59 anyos na engineer. Lumabas sa investigasyon na imbitahan ang biktima kasama ang kanyang kaibigan na mag-swimming sa pool ng isang kondominium kung saan nakatira ang isa sa mga kaanak nito. Pagdating nila ng kondominium, sinundo mano ng suspect ang dalawang babae at dinala sila sa unit nito. Sa naisay ng biktima, iniwan siya ng kanyang kaibigan sa loob ng unit matapos niya na maabutan ng pera ng suspect. Walang yang kaibigan yan.
Dito sinimula na ng dayuhan ang pangahalay sa biktima pero nakakuha ng tiyempo ang dalagita. Nakapag-text sa kanyang nanay nang pilitin siya ng suspect na maligo. Agad namang nagpasaklolo ang ina ng biktima sa mga pulis dahilan upang naikasa ang operasyon at naaresto nga ang manyakis na suspect. Ay nako, kaya ho sa mga kabataan ha, huwag kayong nagpapaniwala sa mga kaibigan na yan, lalong-lalo na kung aanyayahan kayo sa mga inuman, kung saan-saan. Nako, mag-iingat ho kayo dahil ang dami ho ngayon, ano tawag dito? Mapagsamantalang kaibigan. Kala mo kaibigan, yung pala ibubugaw ka. Lalong-lalo na ho sa mga probinsya. Sugatan ng 8 estudyante matapos naman bumaliktad ang kanilang sasakyan sa Barangay Baras sa Kanaman, Camarines Sur. Nangyari ang aksidente alas 12:30 na madaling araw habang binabaybay ng isang Toyota Avanza ang daan mula Naga City pauwi ng kanilang boarding house sa Kanaman. Minamaneho ang sasakyan ng isa sa mga estudyante, kinilala sa pangalang John, 20 anyos lamang. Batay sa investigasyon ng Kanaman PNP, pumutok ang gulong ng sasakyan at nawala ng kontrol sa manibela ang driver dahilan upang bumangga ito sa Motorist Assistance Center. Mabilis palang takbo, overloaded pa ang sasakyan, nakainom din yung driver. Nako, matapos mangyari po ang naturang aksidente. Bunsod nito, kakasuhan ng driver ng reckless imprudence resulting to damage to property. Ayan, ha? Ingat-ingat po tayo, ha? Lalong-lalo na sa mga kabataan na mahilig mag-outing. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dr. Robin Feliciano ng Toda Action Party List kasama na natin. Sir Robin, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po kasamang Angelo at sa inyo pong mga tagapakinig. Inyong programa. Alam mo, maganda yung isinusulong ho ninyong programa para po sa mga tricycle drivers. Teka, naging ano kayo? Di ba naging counselor kayo dyan sa Valenzuela? Tayo po ay naging punong barangay at tatlong terminong city councilor ng Valenzuela kung kaya't napalapit sa atin ang mga tricycle drivers lalo tigit nung panahon ng pandemya nung hindi sila makapasada kasamang Angelo. At kayo din po ay naging pangulo ng Metro Manila Councilors League. Opo, at doon natin na mas lalo natin napalawak yung kanilang relasyon sa mga tricycle driver dahil nga po talagang walang benepisyo ang sektor ng tricycle, no? Sabi po ng LTO, 1.5 billion raw po sa kanilang tala ang mga tricycle drivers sa buong bansa. Pero sigurado ako doon, baka times 2 o times 3 pa yun dahil kadalasan po sa isang tricycle unit, 2 o 3 po ang nagmamaneho nito o pumapasada nito dahil may pang-araw, may pang-gabi po. Yan. Kaya tinawag nating Dr. Robin Si Ginoong Feliciano po ay Doctor of Philosophy in Public Administration ng Ateneo de Manila University. Ayan, kaya napaka-qualified po nito na maging isang taga-hubog ng batas. Ayan, Bukod sa health at saka accident insurance, ano ba yung gusto nyong mapakinabangan ng mga TODA members pagka kayo ay tumuntong sa Kongreso? Gusto po namin kasamang Angelo na magkaroon na po ng pribilehiyo at karapatan ng sektor. Kabilang na po dito yung pagkakaroon ng SSS, PhilHealth at pag-ibig ng mga tricycle driver dahil nga po yung mga tricycle driver natin ngayon hindi yung makapag-retiro no, dahil voluntary contribution po ang SSS tumataas na po, no, 750 pesos na po kada buwan yung monthly contribution kung kaya hindi na ho kinakaya ng karamihan sa mga tricycle driver. Gusto rin ho ng TODA Action Party List na magkaroon po ng full college scholar yung isa man lamang sa anak ng mga tricycle driver dahil tayo po ay naniniwala at ang TODA Action na ang tanging edukasyon lamang o makapagpatapos sa kolehiyo ng isa man lamang sa anak nila ang makakapagtapos sa paulit-ulit na paghihirap ng mga tricycle drivers natin. Tsaka maganda yung maganda yung programa na may libreng abogado sa bawat chapter ng TODA. Kasi nga marami na nahaharap sa kaso na yung mga aksidente, walang makuhang abogado kaya kadalasan nagpo-prosper yung demanda laban ho sa kanila. Kaya lang sabagay, sa dami naman ng abogado walang trabaho ngayon. Ano magiging scheme nito? Sino magbabayad?
gusto natin na maging ang gobyerno ang sagutin ito. No? Pwede naman ang mga lokal na pamahalaan at titignan natin kung paano matutulungan ng iba pang ahensya tulad na lamang ng Public Attorney's Office. Ibig sabihin, may i-designate sila na para ho sa mga tricycle drivers natin. Titignan natin kung paano magtutulungan ng iba pang mga lokal na pamahalaan o di kaya naman ang mga IBP chapter makikipagtulungan. Pwede. Ang Code Action Party List para siguraduhin na may libreng abogado na matatakbuhan ng ating mga tricycle drivers. Oo nga naman kasi pwede naman, 'di ba? Merong merong libreng tawag dito, legal assistance ang IBP para sa mga pauper litigants. Meron ito pa. Maganda din yung programa nyo para sa TESDA, sa ngayon, yung mga driver natin, hindi lang pagmamaneho ang pinagtutuunan ng pansin. Hindi naman sila 24 oras na magmamaneho, di ba? Kinakailangan din nila ng upskilling. Kaya lang, sasagutin? Sino sasagot ng training nila sa TESDA? Alam niyo naman po, ang TESDA ngayon ay nag-o-offer ng mga libreng training. Ang TOD Action po, magiging tuloy nila para ma-access nila yung libreng training nila ito. At importante po sa training, hindi lang ba sa training, ito'y tumutugon sa pangangailangan ng mga tricycle driver. Kabilang na po dito yung small engine mechanic. Ito po yung mechanic ng sarili nilang mga motorsiklo para hindi na nila kinakailangan pumunta pa sa mga motor shop. Sila na lang doon sa mga terminal ang gagawa nito. At gusto nga rin natin dito pati yung mga parts, yung mga kinukumpuni, yung mga gulong, mga oil, may access sila, di ba, para ho sa murang oil sa tulong ng Department of Trade and Industry. Yung mga spare parts na kinakailangan sa pagkumpuni ng kanilang mga motorsiklo. Dr. Robin Feliciano, ano ang numero ng TODA Action Party List sa Balota? Number 108 po ang TOD Action Party List, ang party list po ng tricycle driver at ng pasaherong Pilipino. Maraming salamat po Dr. Robin Feliciano for joining us this morning at good luck sa inyo pong laban. Thank you. Maraming salamat. Salamat po Kaangelo at sa inyong mga tagapakinig. Ayan, binibigyan ho natin ng puwang dito yung pong mga party list na nakikita ho natin na meron ho naman talagang makabuluhang agenda para po sa bayan. Magandang umaga, Pilipinas! At para ho sa mga gustong makadali ng 26,000, hindi po ito vote buying ito po ay mahiwagang tunog. Kailangan ba natin ang clearance nito galing sa COMELEC? Baka madali tayo ng vote buying. Di ba? Ito na po ang ating mahiwagang tunog. Ayan. Basta isang item dyan, plastic na upuan. Yung naliligo, hindi ko alam kung plastic. Pero matalino siya pagka gumagamit ho siya ng Shield Bath Soap habang siya po ay naliligo. Ang inyong mga sagot, ipapanalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Yan po ang ating mahiwagan tunog. Sali na! Ayoko naman paabutin pa ito ng 100,000. Masakit sa bulsa ba? 26,000. Sweldo ko na yun sa isang buwan. Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga, kasama na natin si Attorney Monalisa Dimalanta, ang Chairperson ng Energy Regulatory Commission. Ma'am, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po. Hello? Opo. Naririnig na po ba Ayan, ako? Oo, loud and clear, Chairman. Kasi maganda hong magkaliwanagan talaga. Totoo ba yun? Totoo ba yung niraise ng isang dating energy official na ang rate na binabayaran ng mga consumer na residential mas mataas kaysa dun sa industrial at commercial? Okay. Siguro po yung unang dapat maintindihan, meron po kasing rate structure po na inapprove talaga yung komisyon. Totoo naman po na magkaiba po yung rate ng iba-ibang classification ng mga consumer. So yun pong sa residential, katulad po natin ng mga residential customers ng Meralco, yung pong binabayaran natin, ang structure po ay naka-peso per kilowatt hour. So kung may kinonsumo po tayo, makikita naman natin sa bill natin yon. I-multiply lang po yon ng rate na nakatumbas nung exactly diretsahan nung konsumo natin. Okay. Pero sa mga commercial and industrial po,
meron silang tinatawag na fixed monthly plus their peso per kilowatt hour na rate. So pag po tiningnan mo, yung peso per kilowatt hour nila, mas mababa po ng konti sa residential. Pero meron po silang parte ng bill na fixed rate. Opo, wala po yun sa residential. So hindi ko po masagot ng diretsahan kung mas mababa or mas mataas. Kasi po, totoo pong may pagkakataon kung isang residential consumer ka na mataas talaga yung konsumo mo. Marami kang aircon sa bahay, marami kang may freezer ka. Usually po, yan yung mga matataas yung konsumo. Tapos palaging ginagamit sa bahay. Talaga pong mas mataas yon. Kung yung isang industrial or commercial, hindi naman po buong taon yung kanyang buong taon or buong araw yung kanyang konsumo, kasi po pwedeng may isang buwan na siguro sarado yung factory or sarado yung tindahan, baka yung fixed rate lang binabayaran niya, so mas mababa po yung lalabas sa bill niya. Pero yun nga po, hindi siya apples to apples, sabi nga. Yung flat rate ang sinasabi natin para doon sa amount na power usage. Kung gaano kalaki yung power na ginamit niya, doon pumapasok yung flat rate. Pero yung fixed, ano yung fixed rate, ma'am? Ano po siya, parang ang sistema po ay peso per kilowatt per month. Yun po yung binabayaran po ng mga commercial, residential at yung malalaking klase ng customer. Meron po silang fixed. Kahit po may ginamit sila sa buwan na yon or wala, binabayaran po nila yung fixed rate po na yun. Tayo pong mga residential, kung wala po tayong ginamit sa isang buwan, zero po yun. Walang kasing kilowatt hour equivalent po, parang ganyan. Okay. So, pwede nga mangyari na yung mga maliliit na mga negosyo, yung mga negosyante nasa subsidize ng mga matataas ang konsumo ng kuryente. Kasi mas mataas yung ano nila, di ba? Opo. Yes, tama naman po na may pagkakataon po talaga na gano'n. Opo. Dito po yung structure po kasi ng rates na inaprubahan ng ERC. Hindi lang po sa Meralco, sa lahat po ng ating private power user. Utility. Opo. Yes, ganito po yung structure. So, yun nga din po yung sa isang pagkakataon po na may nakausap din po ako, binring up po ito. Sabi nila, baka pwedeng tingnan ulit ng ERC since early 2000s pa po nung na-approve ito. Oo nga, 2003 yata, ay 2003, kung hindi ako nagkakamali. Apa. Ganun na katagal. Ibang po. Apo. So sabi nga, baka panahon na para tingnan ulit, baka may mas akmang structure sa ating sistema po ngayon. Obvious naman, halimbawa, yung mga mall, di ba? Ay, yung mga mall, kasama doon sa mga pinag-uusapan nating commercial entity? Opo. Tama po. Ganun na binabayaran nila. Oo nga naman, dapat talaga ma-review na ito, ma'am. Ano? Pero meron ng move. Meron ng move kayo to review. May pagkakataon po kasi talagang mag-review dahil lalo na panbawa sa Meralco, nangyayari po ngayon yung ating tinatawag na rate reset. Talagang sa rate reset, bubusisiin mo naman lahat po yan. So, yung grupo pong nagbanggit nito, yung Nasecore, intervenor naman sila dito sa rate reset na ito. So, pwede naman po talagang isama dito sa aming nire-review kung gusto po nilang pabuksan ulit itong usapan ng rate structure. Hindi pala motopropyo, kailangan talaga magreklamo, no? Pambihiraan naman yung mga pinalitan nyo dyan sa ERC. Tagal na pala nito, hindi man lang kumilos. Ngayon na nabubusisi. Opo, madami na po talagang dapat tingnan ulit kasi po ang layo na po talaga, 'di ba, mula nung nagsimula ang yung deregulation natin sa power industry, 2001 pa yung EPIRA. Madami na po talagang nangyari sa power industry na dapat ay pag-aralan. Okay. Ma'am, ito pa, kasi di ba effective na ngayon yung pagtataas ng charges because of the pit oil rates, ano ha? Magkano ba yung hindi daw kasi pantay yung per kilowatt hour para doon sa mga nanggagaling sa mga renewable at saka doon sa kinukonsumo nila galing sa grid,
Tama ma'am, hindi sila pareho. Mas mababa yung tawag dito, mas mababa yung nanggagaling sa mga renewable, yung household renewable. Ito po yung tinatawag nating net metering. Yung net metering? Tama pong magkaiba po yung rate. Tama po. Pero hindi ko po masabing mas mababa. Kasi po, like kung tayo po dito ang familiar po ako, halimbawa dito po tayo sa Meralco franchise area. Ako po, may net metering din ako sa bahay. So, yung pong sobra sa ginagamit namin, nagbabato ako sa grid. May minus po yun sa bill ko. So, may bawas po yun sa bill ko. Yun pong binabawas sa bill ko is the average, tawag po nila, average blended rate ng Meralco. Yun po yung parang halaga na binibigay niya doon sa binibenta kong sobra na kuryente ng bahay ko. Minsan po, mas mataas, usually, mas mababa po talaga yon doon sa binabayaran ko. So, kasi po naka-average na yun, naka-blend na po yung rate. So, pero yung fit all rate na sinasabi po natin na tumaas nga po, naging 11 centavos. Ito pong simula ng Marso. Ano naman po yun, mas maliit po yun kasi po spread out po yun, hindi lang sa Meralco consumers, kundi sa buong, lahat ng consumers sa buong Pilipinas. Pwede din bang all rate po mas mababa. Pwede ho bang ma-review din yun, yung sa net metering? Para mas maingganyo natin yung mga kababayan natin na mag-invest talaga sa sa renewable o sa solar power. Kasi solar power naman yung pinaka-viable, ano? Tama po kayo. Marami na po kaming natanggap na ganyang panukala na i-review na nga din po yung sistema ng pambayad kasi po sinasabi po ng mga ibang net metering customers parang lugi kasi nagbebenta sila kung kailan mataas yung presyo ng kuryente. Halimbawa po, pag pinagbasihan natin sa market, sa WSM, usually peak hours yan yung kung kailan ka nagbabato ng kuryente. Sabi nila, bakit yung credit namin, yung binabawas sa bill namin, mas mababa dun sa usual rate na nagbebenta kami. So, ano naman po yan, may moves din po dyan, hindi lang po sa ERC, kundi sa DOE na din po, kasi po programa din po ng DOE ang net metering. Kasi that will really motivate yung ating mga kababayan na kahit paano mag-invest. Ma'am, magkano halimbawa, sa inyo na lang halimbawa, magkano yung naging investment nyo sa inyong solar? Ay nako, yun pong sa akin, para lang po tayo nagkismisan, yun pong sa akin 2015 pa po yung akin. Ay, katagal na. Noong time na yun, nung simula pa lang po ng program. Mahal nun. Pero nung time na yun, mahal pa po. Kaya po maliit lang yung aking maliit ang konting panels lang kasi sinubukan ko lang din. Pero ngayon po, sabi ng mga nakakausap ko, kung kinumpara mo sa time na yon, parang more than 1/3 of the price na yung nabawas. Or 1/3 na lang yung natira. Parang yan. So 2/3 na yung bumaba. Binaba ng presyo. 2015, di 10 years na. Maganda pa rin, ma'am, ang tawag dito? Ang kuha ng kuryente? Maayos pa rin. Maayos pa rin pa. So, yung shelf life nung tawag dito, solar panel natin, ma'am, sino bang nagre-regulate nun? Kasi baka mamaya yung galing China alam nyo naman ngayon pag nakakatakot pagkagaling kung saan-saan kaliwat kanan yung mga nagbebenta ng solar panel Who regulates it? DTI? Meron pong, tama po. Yung mismong produkto, DTI po. Pero si DOE po, simula I think last year or 2 years ago, naglagay na po siya sa website niya ng list of accredited solar panel providers and installers. Kasi minsan po, maganda nga yung panel pero yung installer pag hindi din maganda yung after sales kasi po syempre may after sales service yan, baka dun po mapahamak. So si DOE po meron na po siyang nilabas sa website po niya, meron pong listahan. Kasi may nakikita din kami na mga solar panel na nasusunog. Sabi ko, ba't naman masusunog kung maganda naman yung pagkaka-install, di ba? So meron mahirap po bumili pag yung mga
siguro po, sanay na sanay tayo bumibili online at may mga nakikita din ako na binibenta online na ganito. Pero baka po mas maganda kung tingnan muna sa listahan ng DOE kung kasama po yung mga kumakausap sa inyo or nag-ienganyang bumili. Marami na pong choices. Yung sa inyo, attorney, meron kayong battery. Nag-i-store din kayo ng kuryente? Wala. So talagang lang pagka medyo mahal pa po. Sana mapababa, 'di ba? Kasi 'yun ang maganda. Sa gabi, 'di ba? Kasi may yung mga off-grid na mga sites natin, may mga may mga island resorts na gano'n ang ginagamit eh. 'Di ba? O para makatipid ng kuryente. So, ma'am, makikibalita kami pagka may result na yung inyong review, ha? Para malaman din. Opo, po namin, bahagi po namin ulit. Opo, abangan ho namin, ma'am. Chairman, thank you again for joining us, ha? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Thank you. Si Attorney Monalisa Dimalanta, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali lang, ha? At mamaya naman, pag-uusapan naman natin ang tubig. Kita niyo naman, siyempre, pagka kuryente pinag-usapan, kailangan pag-usapan din natin ang tubig. Maganda umaga, Pilipinas! But ang price ng tangerine chocolate ay never too big. Reasonable. Kahit ito po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya naman mo problema ho sila. Pagka mga season, talagang, sabi nga ni Dr. Helen Tan, namumroblema sila sa supply ng mga raw material. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, hinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan. Ang raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Yun nga po kay Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Sandali lang, Ray, at sunod na natin at nakakahiya na bang kay Ma'am Heidi Pabalate, Coordinating Managing Officer ng Manila Bayside DNR NCR. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Ma'am Heidi. Hello, magandang umaga po. Ayan. Kung Angel Palmones, lalong higit sa mga maagang bumabangon at suking nakikinig sa Magandang Umaga, Pilipinas. Naku, ma'am, thank you for joining us dahil alam mo natin pagkatag-init, problema tubig. Ay, tunay po yan. Teka muna, World Water Day, kailan ba ito magaganap? Ayan. Ang World Water Day po ay isa po itong global na pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-22 ng Marso, no? So, ito po yung pagdiriwang natin upang itaas yung kamalayan tungkol sa kahalagahan ng tubig at mga issue na may kinalaman dito. Lalong higit yung kakulangan sa malinis na tubig at mga problema sa kalinisan. Ayan, okay. Tama-tama ho ito dahil supply ng tubig ang pinag-uusapan. Alam natin na pagpasok ng tag-init, kadalasan sa mga kababayan natin hindi na nagsha-shower, naspo na lang. Ma'am, anong projection natin? Anong projection natin ng supply ng tubig come summer? So, sa pagdating sa projection ng tubig this summer, so wala po ako sa posisyon sa ngayon o datos para ibigay yan, no? But I'm more of, gusto kong ibahagi yung ating tema pagdating sa selebrasyon natin ng World Water Day, no? Lalong higit na napakahalaga na bigyan natin ng bigyan natin ng pagkakataon, ma-share na ang bawat individual ay may mga iba't ibang tungkulin, no? Pagdating sa hakbangin para mapangalaga ng mga pinagkukunan at mapabuti yung pamamahagi po nito. Okay. So, ma'am, una siguro, saan ba yung kasi dito sa Pilipinas, depleted na yung mga watershed natin, kaya kadalasan nagkakaroon tayo ng problema, no? Ang DNR, anong role natin sa water preservation, ma'am? Sir, sorry po, medyo naputol po. Anong role ng DNR pagdating ho sa pangangalaga sa supply ng tubig natin?
Ayan. So, ang DNR po ay may mga iba't iba po tayong proyekto at inisyatiba upang maprotektahan ang pinagkukunan ng tubig natin. No? Particular po ito, yung ating National Capital Region, kasama dito yung patuloy na pagsasagawa ng programa pagdating sa watershed management. No? Naandyan po tayo. Ito yung pangangalaga natin. Pag sinabing watershed management, hindi lamang tayo sa tinitingnan natin yung pangangalaga pagdating sa kalupaan at katubigaan, no, para maprotektahan at ma-improve natin yung kabuuan ng ating environment, no. So bukod po dito, tinututukan natin yung pangangalaga sa iba't ibang katubigan na meron po tayo, no. Meron tayong mga iba't ibang mga programa, no, na nakikipagtulungan tayo sa mga lokal na pamahalaan at ibang sektor upang mapalakas ang programang pangkalikasan, no. Kung hindi niyo po natatanong, no, meron po tayong in line with this celebration of World Water Day, meron ding inilunsad ang DNR na programa. Ito yung sinasabi namin Gawad Tagal Ilog, no, kung saan hinihikayat natin yung ating mga lokal na pamahalaan na makibahagi, no, at bigyan natin ng pagkilala yung kanilang effort, no, at kontribusyon pagdating sa kanilang mga estero or mga tributaries, no. Dahil tinitingnan natin na mahalaga ito upang mapangalagaan natin ang katubigan, ang kabuuan ng katubigan natin dito sa Metro Manila. Ma'am, alam nyo yung ginagawa ng San Miguel, yung Save River program nila, ang ganda nun, ano ha? Ang ganda nun. Yan ho yung mga initiative na dapat talaga nire-recognize. Dito naman sa Bulacan, yung programa ni Kaador Plato, yung pagtatanim ng kawayan sa watershed ng Angat at saka Norsagaray, ano ha? Ayan, ilan yan sa mga magagandang programa para matulungan ng ating mga lokalidad, ano, na mapanatili ang sigla ng ating watershed. But on a household level, ano ba talagang dapat gawin ng ating mga kababayan? Bukod siyempre pagka panahon ng kahit na hindi ho panahon ng may kakulangan ng tubig, dapat minamanage ho natin yung mga leakages, ano. But more than that, what should be our contribution? So tama po yan, no? On a household level, mahalaga na tayo talaga merong mga tungkulin na dapat kampanan, no? So sa atin, mahalaga na maging masinop tayo, no? Yung sa paggamit ng tubig, iwasan natin yung pag-aaksaya ng tubig, no? Let's try to utilize yung mga tubig na iniiwasan nating matapon, like yung paghuhugas natin ng bigas, no, sa ating mga kasambahay o sa atin na mga ginang na nasa household, no? Mahalaga na pwede natin ito magamit, pwede natin ito gamitin pandilig, no? Even yung ating mga banlawan sa ating ginamit sa paglalaba, pwede natin naman yung gamitin panglinis o pang ano sa ating bahay, no? Dagdag yan para makaiwas tayo sa konsumo ng tubig. Oo, kasi nga medyo may kamahalan at saka ang hindi ho totoo na infinite ang supply ng tubig, ano ha? Exactly, totoo po yan. Nauubos ho ang supply ng tubig sa mundo, ano, kahit pa sabihin mong pagkapanahon ng tag-ulan baha. At pagpanahon ng tag-init, kulang ng tubig, ano ha? Hindi ho yung katwiran para tayo ho mag-aksaya ng tubig, ano ha? So, again, ma'am, anong gusto nyong iparating sa ating mga kababayan sa pagdiriwang natin ng World Water Day? At sana ito hindi lamang tuwing March 22, ano ha? Dapat ugaliin ho natin yung pagiging bahagi ng pangangalaga ng ating katubigan. Ma'am Heidi? Ayan po, no. Panghuling mensahe lang po, no. Gusto ko lang pong ipaabot na tama po kayo na ito lang po ay isang pagkakataon upang paigtingin natin yung kampanya pagdating sa pangangalaga ng tubig, no. Pero patuloy po tayo, no, yung ahensya po natin sa ginagawa nating mga inisyatibo at programa pagdating sa pangangalaga ng tubig, no. So, hindi lamang ito na buwan ng pagdiriwang ngayong buwan ng Marso, pero mahalagang yaman na kailangan natin pangalagaan at pagyamanin. So, patuloy po ang DNR na nagsusumikap upang paprotektahan ang mga pagkukunan ng tubig natin dito sa Metro Manila, at kami po ay naniniwala na ang bawat hakbang mula sa maliit na kilos hanggang sa malaking proyekto ay makinabang ang lahat. So, sa muli po, inaanyayahan natin ang community participation, lalo ng higit sa ating mga cleanup activities na inilulunsad natin sa kanilang lokal na pamahalaan, no?
pagsinup sa paggamit ng tubig, no? At bilang pangwakas po, mahalaga po na maging informed and engaged po tayo sa mga government initiatives on environmental protection and conservation, no? So gusto ko lang sanang ikampanya na kung maaari ay i-follow, like and share din po yung aming DNR National Capital Region social media pages sa FB, Instagram, X at YouTube. Yan lamang po, sir. Ayan, okay. Basta kami dito sa DCRH, tuwing umaga, hindi ko kinakalimutan ang panawagang magtanim tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ayan, ha? That's yung maliit na kontribusyon ho namin sa pangangalaga ng ating kalikasan at ating mga katubigan. Ma'am Heidi, again, thank you, ha? And good luck, ha? And kumusta na lamang po kay Secretary Loizaga, ha? Maraming salamat po. Thank you for joining us. Salamat po. Si Ma'am Heidi Pabalate, Managing Officer po ng Manila Bayside DNR NCR. Maganda umaga, Pilipinas! Sa 2040 po, malaki ho ang po problemahin natin ng supply ng tubig. Hindi lamang po sa Pilipinas. Ito yung mga lugar na meron pong mataas na stress ng demand sa tubig by 2040. Tingnan nyo, asan ang Pilipinas? Ayun kulay pula. Kaya wag nating kikatwiran na, hindi, pagkabaha, marami tubig sa daan. Hindi ho yan infinite. Ang problema nga po, pagka ang tubig ay nasa daan at nasa mga kanal, nasa mga estero, hindi ho yan napupunta sa ating gripo. Maganda umaga, Pilipinas! Hybrid working arrangement dapat ikonsidera sa planong kumpunuhin ang EDSA. Ayon naman sa Trabaho Party List, detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Muling nanawagan si Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu sa mga kumpanyang pag-aralan ng hybrid work setup para sa mga empleyado. Ginawa ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List sa pahayag matapos i-anunsyo ng Department of Public Works and Highways ang gagawing malawakang rehabilitasyon sa EDSA sa pagtatapos ng Marso. Ayon kay Attorney Espiritu, obligasyon ng employer na tulungan ng kanilang mga empleyado upang hindi sila mahirapan sa araw-araw na pagkukommute. Bukod sa flexible working arrangements, binanggit din ng Trabaho Party List na mahalaga ang mataas na transportation allowances sa mga manggagawang kinikailangang regular na mag-commute. Inihayag ng Trabaho Party List na importanteng mabigyan ng sapat na tulong ang mga empleyado dahil sa dagdag na gastusing idudulot ng EDSA Rehab at ang posibleng epekto sa kanila ng mahabang oras sa pagbiyahe gaya ng stress. Nauna rito, sinabi ng pamahalaan na ang pagsasaayos sa EDSA ay bahagi ng paghahanda ng Pilipinas sa hosting ito na ASEAN Summit sa susunod na taon. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po yung mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalabhasa, isang oras, 2 kapsula bago matulog. Ayan. Para mas ma-enjoy natin ang mga benefits mo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na kung tawagin ng madalubhasa, commander ng ating immune system. Yung po yung nagpapanubalik sa lakas ng ating immunity, kaya't nalalabanan natin ang iba't ibang mga toxins na pumapasok sa ating katawan na itataboy po yan. Nalalabanan din po nito ang pagod, puyat at stress. Kaya sabi nga po ng madalubhasa, lalong-lalo na sa mga senior citizen, itry ho ninyo ang ultabayo. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5. Maganda umaga, Pilipinas! Itong minuto na lamang bago po mag-ACES na umaga. Mayor Senny Mendoza, magandang umaga po sa inyo. At kay Ambassador Harry Ambing, kay Justice Max de Leon. Magandang umaga ho sa mga taga-Dubai. Dadaan pala dyan yung aeroplano na kinalululanan ni Mayor Digong. Ayan yung tail number. RPC5219. Ayan, okay. Dyan kasama niya si dating Executive Secretary Bingbong Mijaldea. Yung
pong eroplano ay pag-aari ng Challenger Aero. Ang principal owner pala nito ay si Perdi Constantino. Ito daw po ay kanang kamay o kilalang associate ni RSA. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke nga muna tayo. Nasa Maricaban Public Market si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Good news sa ating mga mamimili dahil nagmura ang presyo ng karamihan sa mga gulay dito sa Maricaban Public Market sa Pasay City. 10 piso hanggang 50 kada kilo ang ibinaba ng presyo ng ilan. Kagaya ng broccoli na 230 pesos ngayon mula sa 280 pesos kada kilo kahapon. Ang talong naman 130 kada kilo mula sa 150 kada kilo. Ang pechay bagyo 100 ang kada kilo ngayon mula sa 120 kahapon. Habang ang chicharo naman 260 kada kilo ngayon mula sa 300. 140 pesos naman ang kada kilo ng siling labuyo mula sa 180 pesos kada kilo. Ang sibuyas mababa na sa 100 hanggang 130 kada kilo mula sa 150 hanggang 180 pesos kada kilo kahapon. Habang ang bell pepper 150 kada kilo ngayon mula sa 180 kada kilo. 110 naman ang carrots mula sa 120 pesos. 70 ang kada kilo ngayon ang sayote mula sa 80 kada kilo kahapon. Habang ang repolyo bumaba na rin sa 35 pesos kada kilo mula sa 45 pesos. Nagmahal naman ang siling pansigang sa 80 kada kilo mula sa 65 pesos kahapon. Gayon din ang Baguio beans sa 120 kada kilo mula sa 110 kahapon. Habang ang binabantayan naman nating karne ng baboy, kagaya sa Baclaran Market sa Parañaque City ay hindi pa rin nagpapatupad ng MSRP ang mga retailer dito sa Maricaban. 370 pesos ang kada kilo ng calcium at ng pige imbes sa 350 pesos na itinakda ng Agriculture Department, habang 390 naman ang liempo imbes na 380 pesos kada kilo. Ang katwiran ng mga retailer, mahal pa rin naman daw at wala pa rin pagbabago sa presyo ng farm gate kaya hindi nila maibaba ang retail. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Basta ang St. Monique Ballet dyan sa Binangonan, Rizal, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, wala pong price increase. 20,000, less than 20,000 pesos pa rin ang monthly amortization, payable in 30 years. Tawag na po kayo, ha? 0917-719-7908. Yan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Sabi nga, ito yung affordable housing with luxurious living. Ayan, ha? Aba, mentakin ho ninyo, check ho ninyo yung, i-check po ninyo yung townhouse model nila na Bianca. 2-story house yan, may balcony, pero may 2 hanggang 3 bedrooms. Kaya kung gusto ho ninyong pagkagising, sasalubong sa inyo yung malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, St. Monique Ballet. Maganda umaga, Pilipinas! Menos stress bago mag-ACS. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, ayaw mo kaluya in tao na sa mga tag-paminaw nato sa Davao. Ay, mo kaming hoy, ay. Life must go on. Ano po, paalaman ho tayo at susunod na po 2x2 at ang ACS Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Salman Rushdie. Ang sabi niya, a poem cannot stop a bullet. A novel can't defuse a bomb. But we are not helpless. We can sing the truth and name the liars. Bagong balita, bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!